Mga kapatid, eto na bakit kaya ganito ang title ng ating Pinas News Insider. Kasi nakalagay doon sa kanya parang pinatalsik. Sa akin naman niyari o yari si Tore kung may magaganap man. Ayaw ko kung ano man yan, sabay-sabay ho nating panoorin. Sa totoo lang, pag ako nagre-reaction video, hindi ko kagad kasi napanood. Ngayon, eto panonoorin natin ng sabay-sabay para kung ano man yung aking reaction o opinion, natural, di ba? Breaking news, bilis ng karma, confirm na. Pinalaya sa PNP chief si Tore. Talaga? Patanong lang sa akin ha, nilaglag ng palasyo. Gusto natin alamin yan mga kapatid. Eto na, simulan na natin sa pamamagitan ng isang munting Kung paalala. gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Okay, salamat sa Fiber ni Juan. Ito na, i-play na natin. Ano po bang meron dito, Ginoong Tore? Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Yes. Ang di umano'y balitang sadyang tila tunay talaga na ang lahat ay may hangganan. Nako! Matapos manguna noon at tila ipagbunyi ang di umano'y iligal na pagkakaresto Oo. at sa pilitang dinala sa The Hague, Netherlands para mahatulan sa dayuhang hukuman ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kaliwat kanang pangbabatikos nito sa pamilyang Duterte. Grabe, oh. Nicolas Torre III tuluyan ng araw kinarma at sadyang nasampal ng isang katagang. Ang gaba ay di jud magsaba dahil ngayon pa lamang August 26, 2025 kinumpirma na mismo ng Malacanang na pinatalsik na sa kanyang pwesto sa pagka-PNP chief si Nicolas Torre III. Ha? Talaga ba? Bakit ganun? Bakit parang ang bilis naman? Parang wala bang isang buwan, 2 buwan, 3 buwan? We, mga kapatid, pwede po bang pa-comment? Sabihin nyo namang fake news to. Ang bilis naman. Huwag ganun, men. Wag ganun. Comment po kayo dyan, mga kapatid. Sabihin nyo fake news. Baka naman talagang fake news. O kaya, sabihin nyong tignan pa natin, tuloy pa natin, no? Ganun, no? Comment po kayo dyan, mga kapatid, at huwag nyong kalimutan magpindot ng like. Ikalat ho natin ito. Ano bang meron? Ba't ganyan? Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, Yes. please huwag kalimutang mag-like, Nasa description subscribe yan. at click ang notification bell para mas Okay. maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sadyang tila ang karma sa kanya ay humahagupit na rin. Matapos nanguna noon at tila ipagmalaki pa sa publiko ang pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nicolas Torre III tila binalikan na ng karma at nilaglag na mismo mano ng Malacanang. Ba't ganon? Ang bilis. Matapos ang kumpirmadong balita na opisyal ng sinibak sa kanyang pwesto bilang PNP chief. Ba't may Ayon pa opisyal? sa kumpirmadong balita na Grabe. nakalap ng aming team. PNP Chief Torre, inalis, pinalitan ni Nartates. Tinanggal na sa pwesto si Police General Nicolas Torre III bilang hepe ng PNP National Police PNP. Ayon sa kotosang inilabas ng Hala. Office of the President na nilagdaan ni Executive Teka! Bakit ganon? Ba't parang ang bilis naman? Papakiwan pa lang natin yung mga kalaban. Pero bakit si Ginoong Tore nating mahal, ginanyan nyo agad? Ano bang nangyari? Masama ba siyang tao? Di naman siya masamang tao eh. Bakit ginagawa si Ginoong Tore? Huwag nang gina naman Basag! Parang 3 buwan lang alam ko eh. Tatigtig na natin. Excuse me po! Breaking news talaga to kung ganito. Tignan natin ha, mga kapatid. Ayan, meron tayong to follow up. Hinanap ko talaga to, mga kaibigan. Ito nakalagay, congrats, Chimp. Kasi Chimp, parang champion. Chimp! Sabi na ganun, 3 minutes response time to almost 3 months tenure. Ito, ano ba yung tenure? Nako, aray ko po. Sana hindi ko alam yung meaning, no? Hindi ko naman talaga alam. Okay. Torre assumes post as 31 PNP chief, mga kapatid. Utos ni Marcos, new PNP chief Nicolas Torre sets 3 minutes rules for police response. Marcos relieved Torre as PNP chief. Relieves. Bakit? Anyari?
Ito, tingnan natin. Huwag kayong ganyan. Ito, may tawa, oh. Diversional tactics ng amo niya due to failed flood control. Oo nga naman. Oo nga. Baka naman na ini-issue lang to para pumalihis para dun sa flood control na naman, ano? Ang dami nilang ginagawa eh. Oh, ito pa. Basahin pa natin. Ito. Hindi natin yan tantanan, ha? Okay, ito, comment. Basa para mawala ang issue sa flood control. Oh, kita mo? Matatalino na ang taong bayan, hindi na sila bugok. Ang mga gumagawa lang siguro ng mga ganito, mahihina ang kanilang mga taktika. No, kamote, kumbaga. Parang pelikula, FPJ ang bagsakan, salute PNP, sabi ng ganun. At least natikman niya ang pinangarap niyang post. Kahit panlubag-loob lang, di kasi marunong mag-push up. Talaga, world record fastest serving chip. 3 buwan. Pinakamabilis na service to, Pating parang 3 minutes. What comes around, goes around. Sa inyo despite, ewan ko. Sinabi ba naman na lahat ng adik pangit? Sibak agad. Ay! Sinabi nyo kasi pangit. Nagalit tuloy yung mga pangit. Nag-deactivate din siya sa FB. Hindi ko na mahanap mga comment. Aray, ano nangyari sa'yo, Ginoong Tore? Hilig mang pasikat. Ay, parang diversional lang to. Ano ba, sinibak ba talaga? Huwag pa divert, sabi ng ganun ang diwata ng Pilipinas, PNG, Miss Tore, mabuhay, karma. Okay, ito tuloy muna natin to, nakakabiglang balita ito. Parang hindi ako makapaniwala, no? Anyari kay Tore, parang ano lang ata to, no? Parang diversion. Para kunwari, tapos tata ni ma'am, tapos kunwari ilalabas nilang ganyan, tapos fake news pala, tapos yung mga nagpi-fake news, bibigyan nila ng ano, no? Bibigyan nila ng parusa, etc. Tayo hindi po tayo papadaig sa ganyan. Hindi ako naniniwala. Kailangan ma-stay si Tore. Parang anti-Claire lang yan. Kapag ka na dyan si anti-Claire, nakakatawa, mayroon po tayong pagtatawanan. Si Ginoong Tore naman, mayroon tayong hinahangaan, nag-champion. Champion yun eh. Tapos tinatanggal yun yung ganun-ganun lang. Huwag naman. Tingnan natin, Secretary Lucas Bersamin, ang pagbabago ay epektibo kagad at inatasan ni Tore na tiyakin ng maayos na turnover ng mga dokumento at impormasyon sa kanyang tanggapan upang mapanatili ang tuloy-tuloy na serbisyo ng PNP. Si Tore ay itinalaga bilang PNP Chief noong Mayo 29, 2025 at sa ilalim ng kanyang pamumuno ay pinangunahan ng pulisya ang mga high-profile na operasyon na humantong sa pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Bagamat hindi pa opisyal na inanunsyo, matunog naman ang pangalan ng kapalit ni Tore na si Police General Melencio Nartates ang itinilaga bilang bagong PNP chief. Inaasahan na magbibigay siya ng bagong direksyon sa ahensya, lalo na sa mga issue ng internal cleansing at pagpapalakas ng presensya ng kapulisan sa mga komunidad. Ang biglaang pagbabago sa liderato ng PNP ay bahagi umano ng mas malawak na reforma sa hanay ng kapulisan. Unquote. Alamin natin to, Hindi ako ang nagsabi niyan, si Tore pag-adik pangit. Pag adik pangit, siguro baka nagalit yung ibang adik. Tanggalin kita dyan Sabi ng mga ibang adik siguro. Confirm niya. Meron siyang kinonfirm. Hindi ko lang alam. Pero sino kaya yung kinonfirm niya? Na-slow ako dun. Sino kaya yung kinonfirm niya na pag adik pangit? Nagalit, natanggal. Ano ba talagang dahilan? Ano ba, tinanggal ba? Natanggal? Tingnan natin. Di ba, kaya nga matindi. Hindi, alam nyo, speaking of Tore, ako, eto, panoorin nyo ito. Ako, may naaamoy ako dito. Sabi ko nga, sige lang, go lang. Sabi niya, kasi alam mo, sabi nila, di ba, pag ang tao daw nagko-commit na mistake, wag mong pigilan. Hayaan mo siya mag-commit ng mistake. Panoorin natin. May ilang personalidad na umeepal sa PNP. Sinabi yan mismo ni PNP Chief Police General Nicolas Torre sa gitna ng hinaharap na kontrobersya ng police force. Kaugnay ito sa umano'y turf war sa pagitan ni Torre at Napolcom na pinamumunuan ni Interior Secretary John Vic Remulla. Unang nilabas sa Billionaire News Channel ang issue
ng pagharang ng NAPOLCOM sa balasahan na ipinatupad ni Torre sa kanilang hanay. Ayon sa police chief, nagdudulot ito ng negatibong epekto sa PNP. Pero handa umano ang top cop na makipag-usap sa mga hindi niya pinangalanang tanggapan o individual. Sa paniwalang iisa sila ng layunin para sa hanay. Wala pang tugon si Secretary Remulla hinggil sa issue. Oh. Nako, ayan na nga. So, ayan na nga po yung sinasabi ni Torre na meron daw umiepal. Ay, grabe ka. Kasi, bigyan ko lang kayo ng konting konteksto. Merong mga inilagay sa posisyon. Siyempre, nung naging PNP chief siya, may nilagay siya sa mga pwesto. Okay. Na ito, gusto ko ito. Alam mo naman si Torre, feeling hari yan eh. Oo. May pagkapareho sila ni Romualdez na feelingero na sila ang presidente. So nilagay-lagay niya sa pwesto ito mga ito, di ba? And hindi nagustuhan ng NAPOLCOM. Hindi na at ang pinuno ng Oo, nabalitaan ko po kasi yon na nag-a-appoint siya. Sabi ng ganon, hindi daw siya pwedeng mag-appoint. Sabi ng ganon, iba daw ang dapat mag-a-appoint. Bakit siya nag-appoint? Kaya yung NAPOLCOM, nagalit ata. Ganun ho ang pagkakaunawa ko. O, tingnan natin ha. NAPOLCOM ay si Remulla. Naku, isa pang matikas din yan, si Remulla. Feeling din niya kanya ang Cavite. Hindi, tapos feeling din niya na siyempre, yung kapatid niya nasa DOJ. At the same time, feeling din niya malapit talaga siya sa presidente. Oo, so, pare-pareho silang feeling mga magagaling. Di ba? O, di banggaan sila ngayon. Sino ang kakampihan ng presidente? Alam mo? Ito yung isang bagay na sinasabi ko nga sa sarili ko eh. No wonder, tama talaga yung sinabi ni Pangulong Duterte na we have a weak president. Oo. Kasi, totoo yan. ito ang isang napakalupit na halimbawa na ang pinuno mo weak. Nag-aaway-away nga sa baba. Wala pa nga alam yan eh. Pag may mga lugar na walang flood control, di ko alam. Wala pala. Puro walang alam. Anong alam niya? Ang tunay na leader na strong, pag nagsalita yan, enough. Tama na yan. Di ba? Pag tatay, nag-aaway yung mga anak. Pagka yung tatay mahina, medyo mahinang nilalang, pag nagsalita yan, hindi pinapansin ng mga anak. Pero pag yung tatay, pag sinabing tama na yan, kahit anong tapang ng mga anak. Hindi, naalala ko nun kami ng kapatid ko, kita mo parehong lalaki, parehong all boys school lumaki, mga matatapang, may mga fraternity, di ba? Pero pag nandyan na ang tatay namin at dumating na siya, kahit ano yung away namin ni Utol, kahit nag-iita ka na kami, pag dumating ang tatay ko, wala na. Talaga. Pareho na kaming parang, kasi matigas ang tatay ko pag sinabing tigil yan. Wala na, tigil na. Load ka sa buto. Sa buto. Sa munggo. Gago! Wala ka. As in, kahit anong tapang mo, wala na. Wala na yun. Talagang, kasi nga, strong ang tatay. Di ba? Ganon din pagdating sa gobyerno. Pag strong ang presidente, walang mag-aaway ng mga tao sa baba. Kita mo si Duterte, di ba? Si Duterte, strong. Napaka-strong. May nakita kayo nag-aaway ng mga sekretary? May nag-aaway sa baba? Wala. Pag sinabi niyang ito ang gawin niyo. Ito, wala na. Tapos Strong. tahimik na. Strong, oo. Finish na, ika nga. Finish na. Yun ang problema eh. Talagang mahina ang presidente natin. Yun ang katotohanan. Pagbalik-baliktarin mo man ang usapan na to, kasi sabi nila, tradisyon, talagang NAPOLCOM ang mga recommendation. Kasi may dynamics yan eh. Respetuhan, ika nga. Ang final say nasa PNP chief. Pero nire-respeto niyan ang opinion ng NAPOLCOM. At may opinion din ng NAPOLCOM na sinasabi niyang nasa akin ang kapangyarihan, kung sino ilalagay sa pwesto. May kanya-kanya silang opinion. Pero hindi nagiging issue yan kasi nga naggagalangan. At isa pa, takot siya. Una-una, ilalapit siya sa presidente. Mr. President, ito ilalagay natin. Pag may approval na niyan, tahimik na yung isang partido. Sabihin yung isang part. So, tahimik na yan kasi, sandali, sabi ng presidente, ilagay ko daw ito . Ito na.
So huwag na kayo magreklamo. Eh ngayon, parang nagkakanya-kanya. Ay, gusto ko to, gusto ko to. Gusto ko to, gusto ko to. Bakit? Ako ang masusunod. Ako ang nakahuli kay Duterte. Yeah? So sila yung masusunod dyan. Wala nang masasabi na ang problema ngayon talaga, walang hindi kaya eh, di ba? Hindi kaya. Ay no, wait lang. Yun, di ba? So mga kababayan, sana po yung susunod. Ito sabi ko nga ano kaya mangyayari dito sa awayan nila? Kasi medyo pataasan sila ng ihi, pataasan ng ego. Para mga vlogger din di ba? Ganyan yung mga vlogger, pataasan ng ihi, mga animal. Ay, totoo naman Gago! Sino ang nauna? Gago! Sinong malapit sa mga Duterte? Gago! Di kayo na ang anak ng Diyos. Bahala kayo sa buhay nyo. Hindi, alam mo. Hindi, eto that's what you call human nature. That's human nature eh. Tandaan ninyo kahit nung panahon na ang ating Panginoong Yesus ay nasa lupa, kahit yung mga disipulo niya, na ang ganda-ganda na tinuturo ng Panginoong Yesus about serving the people, being humble, being the first and the last, they would even ask, sinong uupo sa tabi mo? Ako ba? Kasi ako yung beloved, si John Beloved. Ako ba? May ganun eh. I mean, hindi ko sinasabing makasalanan sila ha. Ang sinasabi lang natin, it's a human nature. Di ba? Iyan po ang totoo. Human nature po yan. Kaya nga ito, sabi ko, nagpapaatasa ng ihi itong dalawang to si Remulla at saka si Torre. Sino sa atin ang mas may kapangyarihan? Sino sa atin ang susunod ng presidente? Magtakin mo sino na susunod sa presidente. Dapat ang presidente nasusunod. Ngayon hindi eh. Kanino susunod si presidente? Sa akin o sa iyo? Mahinang nila lang kasi. Tama talaga si Duterte. Disaster itong nangyari sa bayan natin because of this weak president. Diba? This is a disaster nangyari sa atin. Kawawa naman ang bayan natin, mga kababayan. Sana naman wag na maulit to. Pambihira kasi kayo, nagpabudol kayo. Panat ba naninisi ka pa eh. Ano naninisi ka pa eh. Anyway, alam mo, may nakikita ako, lumilipad-lipad na hindi ko mahuli-huli ang animal na lamok na yan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng News 5 30 minutes ago. Para sa mga DDS, good news sa atin ito. Torre relieved as PNP chief. Executive Secretary Lucas Bersamin confirmed that PNP Chief Police General Nicolas Torre has been relieved from the post, effective as soon as possible, according to a letter sent to Torre this Monday. So kahapon, ngayon lang na i-publish. So basahin ko yung ito na yung letter. Office of the President, Malacanang, 25 August 2025. So kahapon ito. Police General Nicolas D. Torre, Philippine National Police, Camp Crame, Quezon City. General Torre, you are hereby relieved as Chief PNP effective immediately. So ibig sabihin, effective kahapon for the continuous and efficient delivery of public services of the PNP. You are hereby directed to ensure proper turnover of all matters, documents, and information relative to your office. Thank you. By order of the President, Lucas P. Bersamin, Executive Secretary.
So, ito na. Merise, ano ba yun? Ang gaba, dili magsaba, sabi ni BP Sara. Ano kaya ang dahilan bakit siya ni-relieve? Another next vlog natin yon. Pag ganito kasi, pag maligaya ko or nalulungkot ako, gusto kong kumanta. So ako, maligaya. Ano bang ating magandang ikanta kay General Torre? And now, the end is near, and so you face the final curtain. My friend, I'll state clear, I'll state your case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, you trouble is in every highway, and more, much more than this, you did it your way. Regrets I had a few, and so a few to mention. You did what you had to do, and saw it through without exception. Hindi ko na lang. And so along the byway, and more, much more than this, you did it your way. Ang sarap kumanta. Ano ngayon? Nakailang buwan na ba siya? July ba o August siya? 3 buwan pa lang yata. May napanood akong Facebook reel. Grabe, akala ko presidente ang dumating eh. Grabe, una. Nakamotorsiklo ng mga riders na pulis. Gagandang mga motor. Sumunod, police cars. Dami. Mamaya, may black na sakyanan. Ang laking sakyanan. Lumabas. General Torre. Oh, grabe. In fairness, ang ganda nga ng kanyang tindig. Ang ganda ng lakad niya papunta sa mga tao. Gumagano. Galing. Na ngayon, na-relieve na siya. Anyway, magbasa tayo sa mga comments. Comments. Oh. Wilson Bautista Valdez. Ha ha ha. May aariston na kasi. Arrest warrant is waiting. Ray Garcia, boxing pamor. Chassis Sam. Congratulations po, nothing lasts forever. Bali boxing sub ka naman without opponent. Raymond Di Guzman, the day of reckoning has just begun. Balik tayo sa boxing. May nakita kong picture silang dalawa ni People's Champ, Manny Pacquiao. Nakaganon silang dalawa eh. Parehas silang boxing champ. Ito. Rona Idilio. Plot twist. Torre as DPWH Secretary. Wow. Ano sa tingin nyo? Pwede ba si General Torre as DPWH Secretary? Pwede siguro. Kalat ka rin niya lahat yung mga kontraktor, mga engineer yan ano. Baka nga. Mali natin, may plano. Kasi problemado nilang DPWH ngayon. Kailangan ng isang bastonero. Yung matapang, yung salita pa lang niya is nanginginig na sila. Di pwede si General Torre doon. Kaya wag muna tayong magsaya mga ka-DDS. Kaya baka kung gagawin siyang DPWH Secretary, mapropromote pa siya. Kasi cabinet secretary na yun eh.
Rachel Mata, Mr. Heartbeat, knockout round 1. Baste got the last laugh. Jam Madayan, well deserved, Diwata. Erika Paula Leles, in the midst of flood control project issue, karon yun ka na-relieve. Something is brewing. Okay, so mamaya, pag-usapan natin, next vlog na lang, ano yung dahilan? Bakit siya na-relieve? Then, another vlog na naman is, sino ang ipapalit? Okay? So, good luck, General Torre, sa kinabukasan sa iyong career and then pag-retire mo. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po! Oh my God, we're back again.